Ako po si Rosalie Aquino Masapol po. Ako po 57 years old na po. Nakatira po sa Rosario, Cavite. Bali, sa ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko po ngayon, housewife po ako. May mga apo po ako na inaalagaan din. At ang asawa ko po sa ngayon ay naghahanap buhay na bilang tricycle driver. Nalaman ko po yung aking sakit na cancer sa matres nung time po na lumalakas po yung menstruation period ko. Halos more or less po na isang buwan. 2018 po yun. Inisip ko po na hindi na normal yung pangyayari sa isang babae na ganun kalakas yung period niya. So, nagpa-check up po ako sa isang doktor. In-advise niya po sa akin na kailangan ko pong magpasali ng dugo dahil sa laboratory test po ng hemoglobin ko ay bagsak po. Nagpa-admit na po ako sa isang ospital dito sa Cavite at sinalinan po ako ng 3 bag na dugo. Pero bago po ako na-discharge, in-advise po sa akin na magpatanggal na ng matres. Buwan ng December po, umulit po uli yung paglakas ng menstruation ko. Iyon yung mga time na nagpapa-check up na po ako sa PGH. Inalis po yung matris ko after masalinan ako ng 3 bag na dugo noong December 2018 po. So nakita po nila doon na isang uri ng cancer yung nakita po nilang bukol sa matris ko po. So pagkatapos po ng biopsy, in-advise na po sa akin na sa oncology na po ako magpa-check up or mag-follow up. So sabi niya sa akin, magkakaroon daw po ko ng 8 cycle na chemotherapy. After a month, dumating ang time na first chemo, second chemo, third chemo, fourth chemo, hanggang 5 chemo. Doon na po sa akin tinapat ng doktor na kailangan ko pong ituloy yung 8 cycle. Nanghina po ako, umaamin ako. Pero yun nga po, iniisip ko pa rin na may Diyos akong nahihingan palagi ng tulong. Siya yung lagi kong nadadaingan. Although humina man ang loob ko, pero lumakas uli dahil sa pananampalataya kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Since nanalangin po ako sa sarili ko, umiling ako sa Diyos na sana Panginoon, hanggang 6 na cycle na lang, bahala ka na po sa akin. Alam ko naman, hindi mo ako pababayaan. After po nung panalangin ko na yon, nung bumalik po ako sa doktor, sabi niya sa akin, hanggang 6 cycle na lang ako. Salamat sa Diyos, dininig niya yung hiling ko. Pinagdaanan ko po nung panahon na habang nagkikimo ako, nasa loob lang ako ng kwarto, umiiyak, nananalangin. Ganun na lang po tumatakbo ang kalagayan ko po. Pero kahit naman po na nagkikimo ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako nanghihina. Ang nagagawa ko pa rin, naglalaba, nagluluto, naglilinis. Pero after na po ng gawain ko niyan, pasok na po ako niyan sa kwarto. Baga, yun na lang po talaga yung palagi kong tanggulan, yung pagdaing sa Diyos. Bali, after po ng 6 cycle session ko, ni-request po ng doktor na mag-CT scan with contrast po ako ng whole abdomen at saka chest. So nakita po ng doktor doon na wala pong kumalat na bukol. Kaya natutuwa po ako, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kaya ang sabi po sa akin ng doktor, okay ka na, gumaling ka na sa kasakit mong cancer. Sa mga kababayan ko po na may pinagdadaanan din ngayong mga malulubhang karamdaman, huwag po tayong mag-atubili na manalangin sa Diyos. Kasi yun lang po talaga ang pinakamatibay nating sandata na tayo dumaing sa Diyos kung ano yung mga ating kahilingan. Pero syempre po, kailangan bago tayo manalangin sa Diyos, syempre dapat may malinis tayong puso. Wala tayong galit sa mga kapwa natin. Kung may nagkamali o nagkulang man sa atin, patawarin na din natin yung mga kapwa natin. Para lapit man tayo sa Diyos, sumiling man tayo sa Diyos, didinggin ng Diyos yung ating mga daing at panalangin.
Kaya't ipagtiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kahit maraming pagsubok, huwag susuko, laban lang.